Hello everyone, it's me again and welcome back to my channel. For today's video, I'll be teaching you guys on how to create your own coloring book using Canva free account. Yes po, Canva free account lang po ang kailangan natin and pwede na tayong mag-create ng sarili nating coloring book. It's either for personal use or if you want to start your own digital products. So ako, nag-try ako mag-create ng mga digital products and ito na yung mga nagawa ko. Siguro mga a month ago ako nag-start. Ayan, so meron na tayong coloring book, border design, BC book, and flashcards. Ayan, and available po lahat yan sa ating Rocket PH account, which is Edit Templates. Ayan. So far, meron na tayong sale sa ating tracing pad. So, if you want, I can put the link sa description box. Ayan. So, bakit nga ba Canva free account lang ang gagamitin natin? Kasi if you want to start digital products and gusto mo magbenta, mostly ang mga buyers natin or customers ay halos wala din namang mga pro account sa Canva. So, hindi din nila magagamit or ma-access if ever na gagamit tayo ng mga pro elements sa ating design. So, much better na free elements na lang ang gamitin natin. So, kayang-kaya na yan ng Canva free account natin. And isa pa, hindi natin gagamitin dito yung ating Canva for Education account. So, ang Canva for Education account po natin is for educational purposes only. Hindi natin siya pwedeng gamitin if magsisell tayo ng mga digital products na gagawin natin. Okay, so let's start. Pakita ko lang sa inyo yung sample na ginawa ko para sa coloring book. Ayan. Para meron kayong idea. Ayan. So, 24 pages yan, including the cover page. So, fruits and vegetables. So, kung makikita nyo, hindi lang basta magkukulay ang mga bata dito. So, naglagay lang ako ng konting activity muna, which is, i-identify muna ng mga bata ano ba yung tamang kulay ng prutas at ng gulay. Ayan. So, bago sila magsimulang magkulay. So, meron munang konting activity. Ayan. So, para magsimula, create lang tayo ng design. So, andito yan sa upper right ng ating Canva account. So, click lang natin ang create design. Meron na yung mga ready-made na template o yung size ng document. Or pwede ka din mag-customize. Click mo lang yung customize and lagay mo dyan kung anong size yung gusto mo. But since ang gagawin natin ay coloring book, ito na lang ang gamitin natin. Since naka A4 size naman siya. So, click lang natin yan. And then, once na mag-load na siya, pwede na tayo magsimula. So, kung wala pa kayong idea or hindi nyo pa alam paano kayo mag-start, ano ba ilalagay nyo sa cover page, pwede kayong pumunta sa design. Ayan. So, hintayin lang natin siya mag-load. Ayan. So, dito sa design, type lang kayo dyan ng coloring book. Ayan. Search nyo lang. Madaming templates dyan na lalabas para magkaroon kayo ng idea. And kung mapapansin nyo, meron din dyan mga free templates. Ayan. Na pwede ninyong gamitin. Kung personal use lang naman para sa inyong mga anak, pamangkin. So, pwede nyo yung gamitin. Or i-print nyo lang. But, if you're going to sell your digital products, I suggest na mag-start kayo from scratch para ma-avoid natin yung copyright. Okay? So, ano ba yung ginawa ko dito sa cover page ng aking coloring book? So, nag-search lang ako dyan ng mga fruits and vegetables. Ayan. So, hanap lang tayo dito sa elements. Punta lang kayo sa elements and type ninyo yung fruits. Kung ano mang elements na hanapin ninyo. Ayan. So,
So, madami namang pamimilian dyan. Napakarami ding mga free element na pwede nating magamit. Kailangan nyo lang talagang magsiyaga sa paghahanap. Ayan. So, hanapin ko lang kung alin dito yung ginamit ko para mas mabilis. Para gayahin na lang natin na yan. So, isa to sa mga elements na ginamit ko. Once na nag-click na kayo dyan o pumili na kayo ng isang element, magbibigay ng recommendation. So, see all nyo na lang para mas mabilis. Ayan. So, halos andyan na ako kumuha ng mga ginamit ko. So, mas madali na lang. Ayan. So, i-resize mo lang siya and i-arrange mo lang siya depende sa gusto mo. Ito yung ginamit ko sa center. So, medyo lakihan lang natin siya. Ayan. And then, ito yung sa taas. Ayan. So, para hindi na ako mahirapan, halos dyan na lang ako kumuha sa magic recommendations para hindi na ako maghanap pa ng iba since magaganda naman lahat. Ayan. Okay. So, once okay ka na sa mga elements, na-arrange mo na siya. So, kung mapapansin nyo dito sa gawa ko, nilower ko lang yung kanyang transparency maliban dito sa dalawa. Ayan. So, paano ba natin yung gagawin? Highlight lang natin lahat ng elements na babaguhin natin ang transparency. And punta tayo dito. Ayan, transparency and change lang natin yan. So, I think 30 yung aking ginamit maliban dito sa dalawa. And, para mas maging pambata siya, nag-add lang ako ng element na eyes. Ayan. So, search lang tayo dito ulit sa elements. Ayan. So, syempre, hahanap ka dyan ng free element. And since ito na yung pinakauna, yan ang piliin natin. Since maganda naman siya. And adjust nyo lang. Ayan. So, for the text, syempre, lalagyan natin ng title yung ating coloring book. So, add lang tayo ng text dito sa gilid. Click natin yung text. Ayan. And i-change natin ang font. I think ang ginamit ko dyan ay ito. Ayan. Okay. So, change din natin ang color. Punta tayo sa text color. Baguhin natin siya. And naglagay din ako doon ng outline. So, punta lang tayo sa effects. And, click natin yung outline. Baguhin natin yung color. So, ginawa ko siyang black. And, pwede nyo ding i-adjust yung kanyang thickness. Ayan. Then, duplicate lang natin yan. Ayan. So, baguhin naman natin ngayon ang color nito. I think ang ginamit ko dito is green. And dito is pink. Ayan. So, resize nyo na lang or arrange nyo na lang sa gusto nyo. Kung gusto nyo mas lakihan pa, okay lang din. And binago ko lang din ang kanyang color page. So, ayan. So, light lang din naman. So, punta lang tayo dito sa color. And nag-base ako dun sa elements na ginamit ko. Yung pinaka-light lang ang kinuha ko. Ayan. So, tapos na tayo sa cover page natin. Punta naman tayo sa pinaka-main page ng ating coloring book. So, mag-add page lang tayo dito. Ayan. And kung mapapansin nyo, nag-add lang ako ng shape para mas ma-emphasize yung kukulayan ng mga bata. So, balik tayo dito sa elements and add tayo ng shape. Ayan. I-resize lang natin yan.
And babaguhin natin ang kulay. Ayan, gagawin natin siyang white. And lagyan din natin ng border, mga tulak. Okay. So now, maglalagay na tayo ng mismong element na kukulayan ng mga bata. Yung iba, ang ginagawa nila is, for example, naglalagay sila dito ng, tinatype nila is fruits coloring book. Ayan. Pwede naman yan kasi madaming lalabas dyan na elements na pwede nyo gamitin. Mga free elements kagaya nito. For example, ito. Ayan. So, pwede nang kulayan ng mga bata. Diba? Kaya lang, pagka ganitong ginawa natin, wala tayong magiging guide para sa mga bata. Yung pwede nilang pagkopyahan ng kulay. Unless, magsisearch ka pa ng another element ng apple, o hahanap ko pa dito ng free element. Halimbawa ito. Ayan. So, hindi na sila parehas ng itsura, diba? Magkaiba na yung itsura nilang dalawa. So, ganito ang ginagawa ko para mas maganda at mas madali. So, for example, apple yung hahanapin ko. Nag-a-add lang ako ng line. Ayan. So, para merong outline yung aking element. Kagaya nito. So, pwede tayong maglagay ng guide. Ayan. Kung mapapansin nyo, may option dito to change the color, diba? And meron siyang outline. So, ito yung pagkukopyahan ng mga bata kung ano yung tamang kulay. And then, duplicate lang natin yan para dun sa mismong kukulayan nila. Ayan. And ngayon, babaguhin natin yung kanyang kulay. So, yung nandito sa taas, ayan, maliban dun sa outline niya na black, lahat ay papalitan natin ng white. So, for example, itong red, ayan, so baguhin natin siya, gawin natin siyang white. Same with brown, ayan, and green. So, ang natira na lang ngayon is yung outline niya na black. Ayan. O, diba? So, parehas sila, may pagkukopyahan yung mga bata. Mas magandang tingnan and mas madali na din. So, after that, syempre, lalagyan natin ng name. So, ano ba yung ating kukulayan? Okay, so pwede mo ding baguhin yung kanyang font. Depende sa kung anong gusto mo. Ayan, so para mas kita. So, yan yung typical na itsura ng coloring book, diba? So, may guide, may kukulayan, and may name. Kung gusto nyo mag-add pa ng another activity sa inyong coloring book, it's okay lang naman. So, kagaya nito. So, nag-duplicate lang ako dyan ng element. Binago ko lang yung main color ng fruits na nilagay ko. Ayan. So, kung mag-add page kayo para sa susunod na element o na prutas na gagawa ninyo, duplicate lang kayo. Ayan. Then, i-erase na natin yung apple. And then, hanap tayo ng another fruits. So, for example, hindi ko na binura yung word na line para mas mabilis. Ayan. So, mabilis na din tayong makahanap ng gagayahin natin kasi andito na lang sila sa pinakauna. So, ayan. May option siya to change the color and naka-outline din yung fruits. So, ganun pa din. Gawa tayo ng guide and then duplicate and resize it para sa kanilang kukulayan. Then, change natin yung color from white hanggang ang matira na lang ay yung outline na black. So, ganun lang kadali mag-create ng coloring book sa Canva gamit lamang ang Canva free account and ang mga free element ni Canva. So, pwede na natin yung i-download. Just click natin yung share. Then, hanapin ang download and PDF print. Ayan. So, that's all for this video. Thank you so much.